Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano ba ang iyong talento o kakayahan? Ginagamit mo ba ito? Ating huhugutin ang ating pag-aaralan sa videong ito mula sa isang parabola na mismong si Jesus ang nagkwento sa harapan ng maraming tagapakinig kasama ang kanyang mga disipulo. Mababasa natin ito sa Gospels ni Mateo chapter 25 at ni Lucas chapter 19 na may pamagat na talinhaga ng talento. Bawat nilalang sa lupa ay mayroong kakayahan, talento o abilidad. Sa eskwelahan nga, kahit na ngayon ay nasa online ang karamihan, ay makikita ang husay ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagkuha ng mga pagsusulit. Marami sa kanila ay makikita din natin sa entablado tulad ng pag-awit, pagsayaw o pag-akto. Meron din naman sa trabaho, may kakayahan sa computer, pagsulat, pagsasaliksik, pagkukumpuni ng mga sira na sasakyan at iba pang gamit o pagkakarpintero. Sa parabolang ito ay aalis ang taong mayaman at tutungo sa isang malayong lugar upang tanggapin niya ang kahariang inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang 10 niyang tagapaglingkod at binigyan ito ng mga talento sa ibang salin, mga produkto, upang kanilang ipangalakal hanggang siya ay magbalik. Mauunawaan natin na ang parabola ay isang kwento na ang mga gumaganap ay makikita natin sa lupa, ngunit mayroon itong makalangit o espiritual na kahulugan. Mayroon o mahalagang katotohanan tayong matututunan mula sa parabolang ito na dapat nating isabuhay. Unang katotohanan, ang pangakong tiyak na matutupad. Tulad ng mayamang lalaki sa parabola, siya ay nagbalik dahil si Jesus ang nangako, ang kanyang pangako kailanman ay di mapapako. Ikalawang katotohanan na ating matututunan sa talinhagang ito, ang tagubilin niya sa mga tagapaglingkod. Nagbigay ang mayamang lalaki ng puhunan upang ipangalakal ng mga tagapaglingkod. Binigyan niya ang 10 tagapaglingkod ng iba't ibang halaga o mga produkto. Mayroong binigyan ng 10, may binigyan ng 5, at may binigyan din ng 1 depende sa kanilang kakayahan. Ang Panginoong Hesus din ay pinagpala niya ang kanyang mga lingkod ng iba't ibang abilidad, talento at kakayahan. Ano ang layunin? Upang gamitin nila ito habang siya ay nasa kanyang kaharian at maging mabunga at mapalaki ang kanilang mga talento. Ang sabi ni San Pablo sa sulat niya sa mga Efeso, binigyan niya ang mga miyembro ng kanyang katawan na maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, ang iba'y pastor at ang iba na may mga guro. Sa sulat niya sa mga taga-Roma, ang wika niya ay ayon sa grasya ng Panginoong Hesus at maliban sa mga galing at talento na binabanggit niya sa Efeso, ay nagbigay din siya ng kakayahan sa pagmiministeryo, pagpapalakas ng loob, pangunguna at pagiging mahabagin. At maging sa aklat ng Korinto ay sinulat ni Pablo ang mga karagdagang regalo na ibinibigay ng banal na spirito sa katawan ng Panginoong Hesus. Regalo ng kaalaman, karunungan, pagpapagaling, pagsasali ng iba't ibang wika, pagpapaliwanag ng wika, paggawa ng milagro. Ayon sa pagkilala ng Panginoon, sa bawat mananampalataya at sa grasya ng banal na spirito, ay binigyan ng iba't ibang galing, talino, abilidad at kakayahan ang mga mananampalatayang tulad mo. Sa parabola, ang layunin bakit binigyan ng puhunan o produkto ang mga tagapaglingkod niya ay upang ipangalakal at mapalago ang mga ito. Gayon din naman na ang layunin bakit nagbigay ang Panginoong Hesus sa kanyang katawan ay upang mapatatag ang pananampalataya ng iglesia, ang kanyang katawan,
hanggang maging perpekto ito tulad ng Panginoong Hesukristo. Share Jesus. Subscribe and Subscribe and share. share. Harapet Harapet TV. TV. Go, go, go.